Okay, good day mga katropa. So, ito, meron tayong i-review dito. Ayan, tingin ko hindi na bago sa inyo yung ganitong cards, lalo na sa ating mga millennials. So, guys, kung alam nyo naman, napakaraming nausong laro nung kabataan natin. So, sa akin, ito guys, yung pinaka na-enjoy kong laruin. Nabili ako sa palengke, ayan. Meron kasi siyang listahan dito, ayan, no? So, nakalista yung cards na nasa loob daw nito. So, gulat ako kasi first time ko makakita ng ganong klase ng packaging na nilalagay ko na yung card na nandun nasa loob ng box. So, yun, tinry ko lang din bumili kasi gusto ko rin ma-testing. Saka gusto ko rin maging updated ko ng mga bagong cards ngayon. Buksan na natin. So, talaga natuwa lang ako guys dito kasi nung unang nakita ko siya, grabe. Alam mo yung naalala mo lahat nung nung kabataan nyo, nung naglalaro ka nito. So, yun nga, dahil nga ito yung pinaka na-enjoy kong laro. So, daming memories ba na nagbalikan sa akin. Lalo-lalo na nung nag-uumpisa ako maglaro nito. Alam nyo ba guys na dahil dito, nagpursige akong matuto ng mga ilang vocabulary words sa English. Kasi nga, grabe talagang tamad ako mag-aaral dati. Gusto ko lang, nood lang ng TV, ganun. Basta hindi ako ganun kasipag mag-aral dati. Pero nung nalaro ko siya, talagang napilitan akong mag-aral ng English. Kasi nga siyempre, di ba, English yung, yung mga effects, yung mga nakasulat dun sa card. So, kailangan maintindihan mo yun para magamit mo kung paano siya talaga gagamitin. So, yun, dahil doon, nagbasa-basa ako ng dictionary para kahit pa paano madagdagan yung aking vocabulary words. Okay. So, ito daw yung kanyang mga cards. So, meron daw siyang 82 pieces na cards. Tapos, meron daw super rare na cards. Bago, 75 daw yung commons. Okay. So, tingnan natin. Yun o. So, ayan. Dami yung cards na laman. So ito talaga yung nagpapatunay na Ewan ko lang kung talagang ito yung legit na cards talaga. Pero dati talaga yung mga cards na ginagamit namin, merong ganyan. So, ito nga pala yung Konami. Konami, ayun ang Konami brand. Ayun. So, meron siyang Konami brand. So, ayan. Ito yung kanyang... So, spell card yung nilalagay Pero yung naabutan ko, magic card pa yung nakalagay. Tapos ito yung mga words yan. So, yung mga effect na dapat intindihin mo. Kasi nga, pag hindi mo inintindihan, hindi mo siya magagamit ng maayos. Baka madaya ka pa ng kalaban mo. So, mas maganda yon, kabisado mo yung card na intindihan mo kung yung nakasulat. So, paggang wala kang magagawa kundi mag-aral ng English. So, yan, tingnan natin yung mga cards na nakalagay. So, Dark Burning Magic. Dark Burning Magic pala. So, ayun. Nandito nga siya. Ayan, Dark Burning Magic. Okay, Dark Burning Attack. Dark Magic Attack. Yun. So, mukha namang legit siya guys. Ayan, na kung ano yung nakasulat talaga din sa likod, yun yung nakalagay dun sa ating loob ng box. Ayan. So, kung napapansin nyo guys, parang puro tungkol dun sa magician yung nakuha natin. So, mayroon pa siyang instant fusion. So, ayan. Ito yung mga laman ng ating deck. So, yung mga naglalaro dyan ng Yu-Gi-Oh guys, lalo dito sa Cavite, meron pala tayong laruan dito sa Dasma Cavite. So, meron din siyang group dito sa Facebook na talagang naglalaro sila ng ganito. So, nagkakaroon ng battle. So, pati yung application dun sa cellphone natin, yung mga apps, meron ding laro na ganito. Ngayon, hindi ko pa siya natatry kasi nga
tamad talaga ako maglaro ng online. Gusto ko talaga offline. Parang alam mo, aksayado kasi, di ba? Lalaro kayo may data pa. Pwede ka maglaro ng offline eh. So, yan. Uy, magic cylinder. So, meron akong ganito guys. Ito gamit na gamit ko talaga ito nung, dati pa, bali, grade 6. Napipigilan pa niya yung atake ng monster. Tapos, ang mangyayari, kung gaano kalakas yung monster niya, yung attack power ng monster niya, yun yung mababawa sa life points ng kalaban. So, di ba? Ang laking bawas nun. So, yun. Ito, napakalakas to para sa akin, tong card na yan. So, meron kasi mga card na yan, halimbawa, puro sa mga dark spellcaster type. So, yung mga, ayun, halimbawa, yung dark magician, gano'n. So, ayan o, puro tungkol dun sa dark magician. So guys, kung mayroon kayo napapansing rare, kasi hindi talaga ako updated dun sa card ng Yu-Gi-Oh ngayon. Hindi ko alam kung ano yung mga bago, kung ano yung mga rare. So, yun. Comment nyo naman comment nyo na lang sa baba kung ano yung mga nakikita nyo yung rare. Paki-inform na lang din sa akin. Para maging updated din ako kung ano talaga yung mga rare ngayon na cards dito sa ating Yu-Gi-Oh. Swords of Revealing Light. So, ang dami, oh. Marshmallow. So, iba pala to. Iba yung ginagamit ko dun sa, nung una. Meron ako marshmallow, eh. So, ang bang effect nito? If this... So, yun, parang wala siyang kamatayan din pala kasi kapag ka nadi-destroy daw to, pwede ka din mag-summon ng ganitong klase ng monster na dalawa. So, dalawa pa yung pwede mong i-summon kagad pag namatay daw to. So, yun naman marshmallow, walang kamatayan yun. Kahit anong atake gawin doon, kahit mababa yung attack niya sa yung defense, hindi siya namamatay. So, pwede na lang siguro pagka yung trap card or yung magic card yung papatay sa kanya. So, ito guys, oh. Ito pa yung isa sa mga napansin ko. May mga ganitong cards na parang rainbow yung kulay niya. So, yun guys. Yun pa yung hindi ko pa naiintindihan kung ano dito. Oh, bilis. Parang isa doon sa tatlo siya. So, yung tatlong alam niyo ba yun? Pero ba't hindi siya yung gold? Ay, yung kulay violet. So, kakaiba, medyo talagang nakakapanibago. Ngayon ko lang nakikita yung mga ganitong card. So, ito guys, iba-iba yung mga card na ito, Zodiac, ayan. Kaso ito, alam ko kailangan mong buuin yung mga parte ng katawan nito bago mo isaman ito, eh. Tapos, ayan, meron pala mong Zodiac. Meron palang ganitong monster na Zodiac na level 4. So, Sorcerer, Dark Magic. Okay, ito pang isang rare ito, yan. So, itong panahon namin na yan, grabe, ang hirap makahanap ng ganito. So, ito yung tatlong gods. So, the Wind Dragon of Ra. So, yung Obelisk, saka bang klaseng dragon yun, yung kulay pula, hindi ko natanda. So, basta tatlong klaseng gods yun. Isa ito, yan. So, okay pala itong card na ito, meron siyang ganyan. Yan natin yung iba.
Parang para dito yata yan. Tapos ayan, so jack ulit. Ito yung sinasabi ko guys. Yan, kumpleto. Pwede nyo siyang isamon itong Zodiac natin guys. Ayan, pwede nyo isamon ito dahil kumpleto pala yung parts. So ito yung sa unang palabas ng Yu-Gi-Oh talaga, nung pinakabago, ito yung unang ginamit ni Yugi. So si Yugi yung bida talaga doon, yung ginamit niya ay Kaiba nung tinalo niya. So ayan, ayos. At least isang buo na kagad. Tingnan pa natin yung iba. Anong klaseng card to? Kakaiba. Iba yung kulay niya. Kaya natin alamin yung mga effects niya na yan. Iniisa-isa ko lang yung mga card na meron yung box natin. So, eto, yung isa pa. Ayan, puro Dark Magician, no? Ayan. Dark Magician Chaos. Okay, yung Dark Magician. So, iba lang yung pagkaka-drawing dito. Pero, ito yung Dark Magician na laging ginagamit ni Yugi. So, wala naman siyang special effects. Ayan. Meron lang siyang attack power na 2,500 and meron siyang 2,100 na defense power. Okay. Pero ang daming halimbawa yan, ang dami siyang So maraming magic card sa trap card na pang-suporta dito sa monster na ito. So yun yung isa sa kinaganda ng monster na ito. Okay, so ayan. Ito, paano ba to? Ngayon lang din ako nakakita ng ganito. So yun, Dark Magician Girl. So yun, kung mas marami ka palang Dark Magician or Magician of Black Chaos, so dumadagdag pala yung power nito. Nadagdagan ng 300 attack points. Cute naman na ito. Puro magician, no? Ito yun, marshmallow. Ito yung ginagamit ko talaga dati. Ayan. Cannot be destroyed by battle. Ibig sabihin talaga hindi siya mamamatay kung atake lang siya ng monster. So yan, ito yung isa sa mga monster na lagi na iiwan sa akin. So syempre, ibang usapan kapag magic card yung ginamit or trap card. Talagang mamamatay ito. Toon Dark Magician. Lakas din pala ito kahit maliit. Okay, ito pa yung isa, Kuribo. Kuribo. Alam ko Kuribo siya, tas may ginagamit na magic card para maging ganyan. So, ito, Wing Kuribo. To, grabe ka, ang dami kong nakikitang card na bago na dati hindi ko nakikita yun. So ito yung Wing Kuribo, bali lumabas ito nung ibang episode ng Yu-Gi-Oh yun. Bali yung mga i-hero na yung mga napapanood ko noon. Doon ko nakita tong Wing Kuribo. So yung special effect niya is ayan. Ibig sabihin, pagka daw pala namatay ito sa battle, destroy buong battle phase ng kalaban mo, hindi siya makakagawa ng kahit anong damage dun sa life points mo. So wala siya magagawa, di
magano lang siya, magtapos na lang kagad siya ng battle phase. So, ibig sabihin talagang sa battle phase na yun, hindi ka magkaka-damage kahit ilang beses pang umatake yung mga monster niya. Yun. Hindi kanya mababawasan ng life points. Ito yung ginagamit ko dati. Yan. Kuribo. During opponent's turn. So, ito. Para siyang trap card. Pwede nyo siyang gamitin. Bali, mas matindi pa sa trap card to. Kasi kahit nasa kamay mo siya, pwede mo siyang gamitin. So, pagka alanganin talaga yung sitwasyon, pwede mo siyang i-discard para yun. Wala kang damage na makukuha dun sa battle phase. So, dun sa phase, sa first, kung anong phase mo siya nilapag, yun, hindi ka magkakaroon ng damage doon. Rainbow Kuribo. Ito, ngayon din ako nakakita nito. Tapos ito, Kuriban na bandido. Marami palang klaseng Kuribo, no? Kuribo. Grabe, ang dami na palang Kuribo ngayon. Okay. Mga multiplier. Ito yung mga magic card na pang suporta doon sa ating Kuribo. Nanap ko yung Monster Reborn. So meron naman ako nun, pero mas maganda kung may isa pa akong reserba. So mukhang wala siyang ganun. So ang dami niyang klaseng magic card yan. So kalimitan pang support talaga sa mga magic monster, mga magician monster natin. So yan. Okay, so yun lang yung ating nakitang monster, saka yung mga magic cards, saka trap card. So yun guys, kung nagustuhan nyo yung video nito, ay pakiclick lang yung ating subscribe button, pati na rin yung ating notification bell, para na sa ganoon na maging updated ka sa aking mga bagong videos. Okay, so yun lang guys, salamat sa panonood.